Mapunta tayo dito sa kwan. Buntis na. Itong mukhang pirang ito. Buntis na. Ngayon, naghahanap sila ngayon kung saan sila magpapa-abort. Yun lang yun. Antayin din natin yan. Paano? Itong tarantadong ito, itong mukhang pirang ito, nagpadala doon sa akala niya mayamang-mayaman ang putang ina, nadala. Kasi nung una pala itong hayop na ito, instantly binigyan daw ng 50,000. Makaraan ang isang linggo, binigyan ng 50,000. Pangatlo, noong magkita sila at kung saan sila pumunta, binigyan pa rin daw. Hindi na alam nung nagbigay sa akin ng information kung magkano nabigay. Pero ngayon, kasalukuyang buntis itong gaga na ito. Kaya ang bilis ng karma. 2 months na buntis. 2 months na hindi dinadatnan. Buntis. Nagdududura. Nagsusuka. Buntis. Dadalhin daw sa ibang lugar. Yan at doon ipapa-abort. Kayong mga warning po ito sa inyong lahat ng mga Kalingap Angels. Ha? Mga Kalingap Angels, warning po ito sa inyo. Huwag kayong padadala dyan sa mga magbibigay-bigay ng mga sponsor sa inyo. Diyan kayo masisira. Hindi lang yung pagkatao nyo masisira, buhay mismo ninyo masisira. Ang kinabukasan ninyo ay nandyan sa Kalingap. Nandito kay Rab. Yan ang kinabukasan ninyo. Paulit-ulit ko sinasabi yan. My goodness. Alam nyo mga Kalingap, mga ka-Adonis, palaisipan talaga sa akin kung sino itong sinasabi ni Mr. Berana na nabuntis daw po. At balak pang magpalaglag. Yes. Pagkatapos niya pong malaglag dito sa mga kamay, kung sino mang itong sponsor na ito na nangako sa kanya na nag-alok ng kung ano-anong klaseng tulong at binigyan pangaraw ng pera ng makailang beses, ay bumigay na po itong babae na ito. Hindi ko alam kung ito ba ay Kalingap Angel dati o galing sa Kalingap, basta siya po ay babae na ngayon ay buntis. Malamang babae na buntis, hindi naman siguro lalaki. Kaya iniisip ko, sino talaga ito eh? Madami na akong tinanungan. Hindi rin nila alam. Pero itong si Mr. Berana, alam niya kung sino yung tinutukoy niya. Anyway, dahil nga dito, nag-iisip talaga ako ng malalim, no? Sa totoo lang, kung bakit humantong sa ganitong pagkakataon na nabuntis itong babae na ito. Ito ba ay dahil sa tawag ng laman? O tawag ng pangangailangan? O dahil sa siya ay masyado ng gipit ang kanyang pamilya, kaya kinagat niya na po. Kinagat niya na ang alok nitong sponsor. At lumipas ang mga araw, ang panahon, siya po ngayon ay nagdalag tao. Yes. Yes. Nadinig niyo po yun. You heard it right. Ang tingin ko nga dito, baka hindi pa nagkaintindihan dun sa alok Kasi, ang sabi siguro ng sponsor, na ipaproject ko yung bahay bata mo. No? Ang pagkakaintindi naman itong babae na ito, dahil sinasabi nga ni Mr. Berana na mukhang pera, ang iniisip niya ay pabahay. Yung pala, bahay bata ang kailangan ng sponsor. At yun nga ang ginawa sa kanya. Nabuntis siya, at ngayon, problemado, naghahanap po ng tao na marunong maglaglag ng bata, ng sanggol sa sinapupunan. Ang sama, di ba? That's very bad. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Mali na nga ang ginawa ninyo. Gagawa pa kayo ng isa sa pinakamalaking kasalanan dito sa mundong ito. Aba, masyado na kayong talentado. Mga talentado ba talaga kayo? Kasi wala na kayong ginawang tama. Ha? O, ngayon, napariwara ang buhay nyo. Kagaya sinasabi ni Mr. Berana, kung hindi sana kayo napahiwalay sa Kalingap, maayos sana ang buhay ninyo at hindi kayo napapariwara. Kaya nga, itong si Mr. Berana ay nagbibigay ng babala, nagpapaalala na kapag ginawa nila ito, na sila po ay tumanggap ng direktang pakikipag-usap sa sponsor, tumanggap ng mga pera, tumanggap ng mga tumanggap ng mga tulong
na pribado na hindi na dumadaan kila Kalingap Rab at kila Kuya Bal sa Kalingap, masisira po ng tuluyan ang kanyang buhay. Kagaya nga ng nangyari dito, na imbis na pagpatayuan ng bahay, ng pabahay, yung bahay bata po ang kanya pong tinayuan. Yun ang nangyari. Matindi talaga itong sponsor na to, no? Hindi lamang si Raulo, matulis pa. Kaya nga, sinasabi lagi na dapat ipaalam kila Kalingap Rab, ipaalam kung sino man yung mga sponsor na dumidirekta sa mga beneficiaries po ng Kalingap. Hindi dahil sa kailangan ipaalam kila Kalingap Rab, kila Kuya Bal, dahil sa pagiging swapang, na dapat lahat nalalaman kung ano man yung pag-uusap, transaksyon, particularly sa pananalapi o pera. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Hindi puro pera ang pinag-uusapan dito na kagaya ng iniisip ng iba na kung bakit sinasabing ipaalam kila Kalingap Rab, kila Kuya Bal sa Kalingap, ay hindi puro pera. Ito po, kaya pinapaalam, no? Intindihin niyo kung sino man yung makikitid ang utak dyan, na kaya pinapaalam para malaman at para mapaalalahanan yung mga beneficiary ng Kalingap para hindi mapabayaan na basta na lamang makuha, na basta malin lang, na basta na lamang mamanipulate ng ibang tao na nagpapanggap na sponsor, na nagpapanggap na tutulong, na yung pala ay mayroong pong ibang motibo na personal doon sa beneficiaries, especially sa mga Kalingap Angels at sa iba pa. Naintindihan niyo po ba? Sapagkat hindi lahat ng tumutulong sa atin, no, lalo na sa labas ng Kalingap, ay may totoong paglingap, may totoong puso ng tumutulong. Kadalasan yung iba dyan, nagpapanggap lamang. Subalit ito po yung mga tinatawag nating mga predator, no, na naghahanap po ng kanilang prey para mabiktima, para makinabang, na kagaya na lamang ng ginawa nitong hayop na sponsor na ito, no, kung sino man yan, at kaya nabuntis ito pong beneficiary, nabuntis itong babae na ito. Iniisip ko kung sino talaga to para sana makakausap ko ma-PM ko no. Yung nangyari kay Arjun, kay Berador, ang totoo, kung ako nag-PM kay Arjun, okay lang sana. Pangit So ayaw ni Arjun kausap yung mga ganong klaseng tao. But then again, hindi naman yan ang ating paksa ngayon. Ang gusto ko lang mangyari dito, maging aral po ito, sinasabi ni Mr. Berana, dito sa tao na ito, na nabuntis at ngayon magpapalaglag. Ang tindi, no? Nalaglag ka na nga doon sa kamay ng sponsor na yon na nangako sa'yo na pabahay na hindi naman natupad o kung ano man, at bahay bata ang ginawa, ang inatupag sa'yo, nalaglag ka pa rin. Gusto mo pa rin ngayon na magpalaglag. Huwag ganon. Wala namang kasalanan yung bata na yan. Kung ako sa'yo, panindigan mo na yan at matuto ka sa iyong pagkakamali. Kung saan ka bumagsak, kung saan ka nalaglag, doon ka rin dapat tumayo at patunayan ng sarili mo at itama ang lahat ng pagkakamali mo. Hindi mo kayang itama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. At isa sa pinakamalaking kasalanan na gagawin mo sa pagpapalaglag sa bata na yan. Naintindihan mo ba? Kaya kung sino man itong sinasabi ni Mr. Berana, baka may alam kayo, paki-PM lamang, paki-comment lamang sa ating comment section at ating pong pag-usapan. Yun ay kung po pwede lamang. No? Ito ay maging aral sa atin. Uulitin natin. Kaya dapat ipaalam ang mga nangyayari sa pagitan ng beneficiary ng Kalingap at kila Kalingap Rab, kila Kuya Bal, para sila po ay maalalayan, para sila ay mapaalalahanan at mapag-ingat. Hindi sa usapin ng pera, kung hindi sa usapin ng paglingap at pangangalaga at pag-iingat. Hindi usapin ng puro pera na kagaya ng sinasabi ng iba. Kaya dito kay Mr. Berana, kung ako sa'yo, pangalanan mo na yan. Baka pwedeng i-PM mo at sabihin mo na kung sino yan para, alam mo na, makatulong naman tayo. No? Baka pwede tayong maging ninong dun sa bata, no? Para hindi niya na ipalaglag. Diba? Swerte niya. Pares tayong mayaman. Pares pa tayong may itsura. Hindi ba? So, ano mga Kalingap, sa tingin nyo, sino kaya yung sinasabi ni Mr. Berana na nabuntis ng sponsor at gustong magpalaglag? Kilala nyo ba? Ito ba isang Kalingap Angel? Ito ba isang beneficiary ng Kalingap dati? Ito ba isang dating beneficiary ng Kalingap? O kung sino man? Kung kilala ninyo, alam nyo na, PM is the key, comment is the key. Pag-usapan natin ang maayos. Yun lang.